try natin ulit i-speed test mga tropa. So ayan. So kung makikita mo, as you can see mga tropa is na-obtain na natin yung ating gustong speed. So pumapalo na siya ng up to 40 Mbps. Buhay na nga mga idol, mga bossing, mga tropa. Kamusta kayo dyan? For now, ipapakita natin yung speed ng ating Wi-Fi connection. At later on, dodoblehin natin yan sa pamamagitan ng isang mabisang paraan mga tropa. So speed test na natin yan. Ayan, as you can see, mababa naman yung ating ping, yung ating jitters, mababa. Ang di lang natin maintindihan is parang bagsak yung ating download speed. Pumapalo lang siya ng 10 Mbps. So far, yung kanyang upload speed, papakita ko sa inyo, medyo okay naman, stable naman siya. Ito lang talagang download speed yung parang hindi siya stable mga kaibigan. So ayan, pumapalo siya ng 49 Mbps, 50 Mbps yung kanyang upload speed. Yung kailangan lang nating doblehin yung kanyang download speed para ma-maximize natin yung paggamit ng ating internet connection mga tropa. So paano nga ba gawin yon? Napakadali lang yan, but before that, kung na-search mo lamang tong ating video ngayon, or kung napadaan ka lang sa ating mumunting channel, kung pwede akong makahingi sa'yo ng subscribe, ayan, maraming salamat. I really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update. Ikaw na rin yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. Kung may time ka pa, kung pwede akong makahingi sa'yo ng like sa video na to, malaking tulong yan para sa ikailalago, ikaw unlad ng ating mumunting channel. So ayan, tulad sa nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, paano nga ba natin dodoblehin yung ating internet speed sa ating Wi-Fi connection. It's either na mag-upgrade tayo sa ating plan or gagawan natin ito ng mga trick mga tropa. So ano nga ba yung trick na aking sinasabi sa aking thumbnail or sa aking title? Napakadali lang yan. Kailangan nating mapasok yung ating dashboard ng ating Wi-Fi modem mga tropa. Paano nga ba magkuha yung gateway address? So napakasimple, ko-connect lang tayo sa ating Wi-Fi, and then sa right upper part or sa kanyang right side is nandun yung setting ng Wi-Fi. Tatap lang natin yan, and then kukunin natin tropa, mga idolo, itong kanyang gateway address. So ito siya, 192.168.61.1. So lahat ng router, mga Wi-Fi is magkakaiba yan ng designated na gateway address mga tropa. Kailangan lang natin kunin yan, and then pupunta tayo sa alinman na dedicated na browser sa ating smartphone or sa ating Android phone. For me, gagamit ako ngayon ng Google Chrome mga tropa. So ayan, open lang natin yan, and then type natin dito sa search box yung ating nakuha na tinatawag na gateway address mga tropa. So 192.168.61.1, and then hit lang natin yung go sa ating keyboard, and then ayan, nakapasok na tayo sa ating dashboard ng ating Wi-Fi connection mga tropa. So ayan, nag-back siya. I-open lang natin mga tropa, and then pagdating mo dito mga tropa is hahanapin natin mga tropa yung advanced setting. Yan. So nga pala, kapag hindi ka naka-desktop site, mas madali kasi kapag desktop site ang gagawin natin, tap mo lang yung dito sa right upper part ng Google Chrome, and then check mo yung desktop site mga tropa. So ayan, hopefully nasusundan mo mga tropa, and then pupunta tayo dito sa advanced setting mga tropa. Ayan. So pagdating mo dito sa advanced setting, ayan, hahanapin mo lang dito yung DNS server mga tropa. So hanapin natin yung DNS server. So scroll mo lang yan mga tropa. So ay, mali pala mga tropa. So dito tayo sa administrator mga tropa. Pasensya doon, dito tayo sa administrator. Ayan, and then hanapin mo lang yung DNS server mga tropa. So pagdating mo dyan, so pare-paras lang naman ang nilalaman ng mga routers. Kailangan mo lang pasukin yung setting, and then administration mga tropa. So pagdating mo dito is pupunta ka dito sa DNS server. Dito makikita mo siya. Then hanapin mo yung alternate DNS server. So pagdating mo dyan mga tropa is lalagyan natin yan ng DNS server mga tropa ng Google. So lalagyan natin ng 8.8.4.4. So bakit natin gagawin yan? Kasi yan yung secondary DNS ng Google mga tropa, at friendly domain iyan tropa ng
Google. So friendly domain yan. I think mas stable yung DNS na yan mga tropa. And then hit lang natin syempre yung okay dito sa baba ng ating dashboard. So hit natin yan. Then after mag-save nyan mga tropa is baback na tayo. Then speed test natin mga tropa yung ating speed ngayon. Kung na-obtain nga natin yung ating gustong ma-obtain na speed. So back lang natin yan. Refresh natin yung ating speed test. So yan, try natin ulit i-speed test mga tropa. So ayan. So kung makikita mo, as you can see mga tropa is na-obtain na natin yung ating gustong speed. So pumapalo na siya ng up to 40 Mbps. So paano nga ba nangyari yan? Syempre siguro mas magandang gumamit tayo ng alternate na DNS tulad nung nilagay natin kanina na 8.8.4.4. Tulad ng sinabi ko kanina, yung DNS server na yon is a friendly domain na DNS, and then mas stable siyang gamitin kumpara sa ibang DNS mga tropa. So ayan, sana nakatulong sa iyo at sana bumilis na rin yung speed mo, at nang sa ganun, tulad ng sinabi ko kanina, ma-maximize natin yung paggamit or yung ating binabayad is nagagamit natin ng maayos. So ayun na nga mga tropa, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa mga susunod pang mga content, mga tutorials. God bless.